So yun mga kapatid, mga kaibigan, meron lamang po sa ating nagtanong. Ang sabi niya dito, mga kapatid, ang sabi niya, "Hello po pastor, totoo po ba na may muling pagkabuhay ng mga patay? Gusto ko po na kayo ang sumagot, smooth lang. Meron kasi nag-share sa amin na ang mundo natin hindi ito gugunawin, kundi papalitan lang ng bago. Isang kislap mata. Dito din bubuhayin ang mga patay sa mundong ito. Salamat po, God bless." Alam nyo mga kapatid, yung tanong ito, hindi na ito bago sa atin mga kapatid, mga kaibigan. So, sasagutin ko lamang po yung sister at brother, mga kapatid, mga kaibigan, yung katanungan mo. Pero bago yon, magsishare din ako sa inyo ng gospel about sa the final say, 7 the last word. Pangalawa, the 13 if of Paul, explanation about resurrection, mga kapatid, mga kaibigan. Sige po, talakayin po natin. So yan mga kapatid, mga kaibigan, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapagpalang buong isang linggo na pagsama sa atin ng Panginoong Jesucristo, at marapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang buong pagsamba, pagdakila at pagpaparangal sa isang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ang lahat ng papuri. Meron po ako sa inyo mga kapatid ibabahagi patungkol po ito sa salita ng Panginoon, at siyempre patungkol ito kay Jesus Christ na ating Panginoong Jesucristo na ating pinaglilingkuran mga kapatid. May dalawang uri po ako sa inyong ibabahagi mga kapatid, at ang una po doon yung the final say, yung 7 the last words of Jesus Christ. Pangalawa, the 13 F's of Paul, explanation about resurrection of Jesus Christ mga kapatid. So yung the 7 last words mga kapatid, mga kaibigan, the final say mga kapatid, sa mga binanggit ng Panginoong Jesucristo bago siya namatay at sa ikatlong araw muli siyang nabuhay mga kapatid, nung habang pinapako sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, mga kaibigan, ay meron siya mga binanggit doon, pero hindi ko na ito papahabain mga kapatid. Ang bibigyan kong punto dito mga kapatid, mga kaibigan, yung pangalawa, yung the 13 F's of Paul, explanation about resurrection mga kapatid, mga kaibigan. Ito yung binigyan ng diin ni Pablo sa Korinto mga kapatid, mga kaibigan, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So sige po, atin pong umpisahan mga kapatid, mga kaibigan, at gagawin ko lamang po tong easy mga kapatid, yung the 7 last word. Hindi ko na ito papabain mga kapatid, dahil medyo kung isa-isahin ko to, napakahabang oras na gugulin natin dito. Pero mga kapatid, napaka-importante dito yung essence, yung naiintindihan natin mga kapatid, mga kaibigan. Yung unang-una, the final say, 7 the last word mga kapatid, yung Father forgive them, for they know not what they do. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung sinabi ni Jesus Christ sa Lucas chapter 23:34, sinabi ni Jesus, "Ama, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa." Ito yung panahon na kung saan hiningi ni Jesus Christ yung pagpapatawad ng Ama para sa lahat ng tao. Walang exempted dun kapatid, kasama ka dun. At yung pangalawa, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Ito yung pangyayari na tatlo silang naipako doon, at nasa gitna ang ating Panginoong Jesucristo, yung nasa kanan, yun yung hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, at yung nasa kaliwa mga kapatid, ito yung tumawag sa ating Panginoong Jesucristo at naniwala at tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, kaya ang sabi doon mga kapatid, mga kaibigan, sa 23:43 ng Lucas, ito yung dalawang kasama ni Kristo, Jesus na nakapako sa krus, isang tumanggap kay Jesucristo. Kaya't sinabi niya, sabi ng 43 mga kapatid, mga kaibigan, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Ito yon mga kapatid, mga kaibigan, yung hiniling ng isang nakapako doon. Sabi niya, "Panginoon, kung saan po kayo pupunta, paparoon, isama niyo po ako." Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo, dahil alam niya na kapag tapat ka kapatid, kapag totoo kang tumanggap sa Kanya, hindi kanya pagkakaitan ng paradise. Mga kapatid, mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pangatlo,
Ito yung pagpapakilala ng, meron kasi dong isang alagad ang Panginoong Sukristo na ipinakilala niya na ito yung, sabi niya kay Maria, na nanay ni Jesus, ito yung iyong anak. At sabi naman ng isang alagad kay Jesus, ito yung iyong ina. Sa 4, my God, why have you forsake me? Ito yung sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Yung Eli, Eli sa Baktani, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Mateo 27, mga kapatid, Mateo 27:46, yung sabi nun, sa 46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sa Baktani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, meron niyang kahulugan mga kapatid. Pero bago tayo pumunta ron, mabasa natin yon sa Mark 15:34. Pero bago tayo doon, sa panglima muna tayo, I thirst, sa panglima, John 19:28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ito yung point na si Kristo habang nakapako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, mga kaibigan, yung inabutan siya ng maasim. Nung pagkainom niya, bigla siyang sinibat, mga kapatid, mga kaibigan, yung kanyang tagiliran. Kaya I thirst, sabi niya, nauuhaw daw siya. Pang-anim, ito yung it is finished. Mababasa natin yun sa John 19:30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya na naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang kahulugan nito, it's finished, your paid, tetelestai. So yun ang kahulugan nun, mga kapatid, mga kaibigan. Naganap na. Kumbaga, pag naganap na, hindi mo yun kailangan pagtrabahuan, hindi mo yung kailangan dahil sa ipon mo maliligtas ka. Hindi, kapatid. Pinagtagumpayan yun ng ating Panginoong Sukristo sa krus ng Kalbaryo. Sa tindi ng kanyang paghihirap, mga kapatid, mga kaibigan, inisip niya na para yon sa kaligtasan nating lahat. Kaya pampito, Father, into your hands I commend my spirit. Sabi niya, ibinibigay ko ang aking espiritu sa iyong kamay. Luke chapter 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga, mga kapatid, mga kaibigan. So meron yan detailed context, mga kapatid. Hindi pa doon nagtatapos. Ito yung pinakasama rin niya. Yung number 1, ang kahulugan nun, forgiveness, mga kapatid, mga kaibigan. Yung Luke 23:34, forgiveness. Pangalawa, salvation. Salvation, mga kapatid, Luke 23:43. Pangatlo, relationship. Mabasa natin yon sa John chapter 19 verse 26 to 27. Pang-apat, abandonment, mga kapatid, mga kaibigan. Mateo 27:46. Sabi ron, express the deep of his suffering quoting. Mabasa natin yon sa Awit 22 verse 1. Yung sinasabi niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, may malalim na kahulugan kung bakit niya sinabi yon. Kasi isa to sa mga nagiging tanong, mga kapatid, mga kaibigan, na bakit daw sinabi ng Panginoong Sukristo na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So mga kapatid, may mga kanya-kanya kasi tayong opinion, may mga kanya-kanya tayong theory about dun sa sinabi ng Panginoong Sukristo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So anong ibig sabihin nun? Sa opinion ko, mga kapatid, mga kaibigan, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay banal. Tandaan natin, ang Diyos ay banal. Walang kapintasan, hindi niya kayang titigan o tumitig sa kasalanan. Tandaan natin, banal ang Diyos at wala siyang kapintasan, hindi niya kayang tumitig sa kasalanan.
Kaya ipinaranas ng Ama sa kanyang anak na si Jesus Christ ang paghihirap ng tunay na tao sa mundo sa maiksing sandali. Pangalawa, buhat-buhat niya ang kasalanan natin lahat. Ito ay may resulta ng paghihirap na nagbibigay ng possibility na paghihiwalay ng tao sa Diyos dahil nga sa kasalanan. Ipinaranas yun ng Diyos sa kanyang anak, mga kapatid, mga kaibigan. Yung paghihirap, buhat-buhat niya yon, yung kasalanan na yon, na dapat tayo ang magdusa. Pinaranas niya na yun kung bakit nasabi niya yun na, Ama, bakit mo po ako pinabayaan? Pinaranas siya sa maiksing panahon, sa maiksing sandali, habang siya ay nasa mundo, mga kapatid, mga kaibigan, sa mundo ng mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, naranasan nyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ro sa pangatlo, nasa katawan tao ay normal na makakaramdam ng hirap, pigati, dahil siya ay tunay na tao noong panahong hinubad niya ng pansamantala ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi ito kawalan ng pananampalataya, kundi isang karanasan hindi makakalimutan ng lahat ng tao upang lalo silang magtiwala sa Diyos. Yun kapatid ang purpose noon, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na, Ama, bakit niyo po ako pinabayaan, mga kapatid? Kasi nga, ipinaranas ng Ama yung paghihirap ng tao dito sa mundo kay Jesus Christ. Pinaranas ng Ama sa kanyang anak yung paghihirap. Kaya, normal sa kalagitnaan ng buhay ng tao, mga kapatid, pag tayo dumaranas ng pagsubok, minsan nagagawa rin natin yun, nasasabi rin natin yun. Kasi nga, nasa katawan tao tayo, kaya ipinakita yun ng Panginoon na habang nasa katawan tao ka, may posibilidad na maisigaw mo rin yun sa Panginoon. Pero ipinakikita yun hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi sa karanasan hindi makakalimutan ng lahat ng tao upang lalo silang magtiwala sa Diyos. Panglima, distress. Mga kapatid, mga kaibigan, kailangan dumanas ng ganon, mga kapatid, yung physical suffering. Pang-anim, triumph. John 19:30, the word tetelestai means it is completed or paid in full regarding His sacrifice. Mga kapatid, mga kaibigan. Pampito, reunion. Luke 23:46, a final voluntary surrender of his life to God the Father, mga kapatid. Reunion. So, yun ang ibig sabihin. A final voluntary surrender of his life to God the Father. So, dito naman tayo sa pangalawang pag-aaral natin. Dito natin bibigyan din, mga kapatid. Alam nyo, dito sa mundo, may mga tanong talaga na sa mga tao, hindi may iwasan yun yung, o sa ibang mga relihiyon o ibang pananampalataya, mga kapatid, na ang sasabihin nila, wala naman totoong pagkabuhay ng mga patay. Walang totoong, hindi na mangyayari ang muling pagkabuhay ng mga patay. Pag namatay ka, wala nang muling pagkabuhay. Yun ang sasabihin ng iba na hindi nagbabasa ng Bible, mga kapatid, mga kaibigan, o hindi sila related about kay Jesus Christ. Doon sa the final say of the 7 last words, the last words, mga kapatid, mga kaibigan. Doon, mga kapatid, ang pinapakita ng 7 the last word, merong muling pagkabuhay, mga kapatid, mga kaibigan. At kapag ikaw ay sumasampalataya, naniniwala ka doon sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay namatay, ay muli ka niyang bubuhayin. Mga kapatid, hindi na dito sa mundo, kundi doon sa kanyang kaharian, magpasawalang hanggan. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, itutuloy ko lamang po, ang pangalawa, yun yung the 13th if of Paul, explanation of the resurrection of Christ. Isa ito sa maganda natin pag-aralan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, alam nyo, mga kapatid, bago tayo pumunta dun sa 13 na paliwanag ni Pablo patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, puntahan muna natin, mga kapatid, yung pangangaral o pagtuturo o pagbanggit ni Jesus patungkol sa kanyang pagkamatay at muli niyang pagkabuhay. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagbanggit noon. Nabanggit niya yun sa lugar ng Galilea. Basahin natin, mga kapatid, sa Mark 9, verse 30 to 32. Pag alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea
ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. 31, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Yun mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sa verse 32, ngunit hindi nila nauunawaan ang kanyang sinasabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Alam nyo mga kapatid, dahil sa takot, tingnan nyo mga alagad na to dahil sa takot mga kapatid, hindi nila nalalaman yung point ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkamatay at muli sa kanyang pagkabuhay mga kapatid, mga kaibigan. Hindi nila talaga to mauunawaan. Kaya nga, hanggang ngayon may mga tao na hindi sila naniniwala na meron talagang muling pagkabuhay mga kapatid, mga kaibigan. Muling pagkabuhay ng mga patay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, puntahan natin yung kwento. Sa Lucas chapter 24, 1 hanggang 7, mga kapatid, mga kaibigan, sabi rito, maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ito yung pinaglibingan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang pintuan doon, bilog yun na bato, mga kapatid, mga kaibigan. So nakita nila doon, nakagulong na, ibig sabihin nakabukas na, mga kapatid, yung libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit, nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesucristo. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaki. Nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinasabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. So yun yung pinaka-totoong konteksto mga kapatid, mga kaibigan, sa nangyari. So may mga babae daw doon. Kung gagawin yung tanong yun mga kapatid sa akin sa mga susunod, kung sino nga ba yung mga babae na yun, babanggitin ko na rin sa inyo ngayon. Isisingit lang natin. Ito ang mga pangalan ng mga babae. Sa verse 10, ang mga babaeng ito ay sina Maria, Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, napaka-importante na mas maintindihan natin na hindi pinagbawalan ng Panginoong Jesucristo na ang mga babae ang magpahayag o magbalita ng magandang balita. Kasi magandang balita yun mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Ano nga bang magandang balita? Na si Kristo'y namatay at sa 3 araw ay muli siyang nabuhay. Yun ang magandang balita. Kaya unang nagdala ng magandang balita, mga babae. Kaya mga kapatid, take note, huwag niyong pagbabawalan yung mga babae na sila'y mangangaral ng mensahe kung sila naman ay matutuwid na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tuloy po natin mga kapatid, mga kaibigan. At dito po tayo sa the 13th Eve of Paul, explanation of the resurrection of Jesus Christ. Yung pangalawa, ito yung bibigyan natin ng diin. Nauunawain natin mga kapatid ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ito yung ipinaglalaban ni Pablo na mayroon talagang muling pagkabuhay. 13 ito mga kapatid, mga kaibigan. 13 kung. Ito yung kung. K-U-N-G. Yung kung. 13 kung. 13 tanong. O po pwedeng explanation, paliwanag patungkol sa resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo.
Paliwanag ito mga kapatid. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 15. Umpisa natin sa 12. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Unang-una yan mga kapatid, verse 12. Pangalawa, verse 13. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Mga kapatid, no? Binigyan din dito ni Pablo na kung totoo nga yung mga pinagsasabi nyo o chika-chika ninyo na wala nang muling pagkabuhay, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo o ang ating Panginoong Kristo. At pangatlo, verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ano pa't nananampalataya tayo mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay kukunin ng Diyos, tayo ay naniniwala sa rapture, naniniwala sa buhay na walang hanggan, na si Kristo ang nagligtas sa atin kung walang muling pagkabuhay, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sabi ron, verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sabi sa pang-apat, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi ron sa panglima, mga kapatid, mga kaibigan, basahin po natin yung panglima. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling bubuhayin si Kristo, mga kapatid. Sa verse 16 yun, mga kapatid, yung panglima. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling bubuhayin si Kristo, mga kapatid. Kaya pang-anim, sabi ron sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Tingnan nyo, napakatindi ng sinabi ni Pablo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi ron, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Tingnan nyo, mga kapatid, no, useless lang rin pala yung pagsampalataya sa Panginoong Kristo kung hindi muling nabuhay si Kristo o walang bubuhaying mga mananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, o walang muling pagkabuhay. Ulitin ko, sabi ng verse 18, pampito, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak, mga kapatid, mga kaibigan. So, pangwalo, sabi doon sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, o sabi ron, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao, mga kapatid. Verse 20, pangsyam, ngunit sa katunayan, kadugtong pala ito ng pangwalo, mga kapatid, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Verse 21, mga kapatid, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Pangsyam, verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan,
Pang-11, kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo? Tandaan nyo mga kapatid, no? Aralin natin mga kapatid, kung ano nga ba ang kahulugan ng bautismo. Paano nga ba magbautismo ang isang tao? Kahit doon na lang sa actual bautism, mga kapatid, isi-share ko po sa inyo yan. Basahin ko muna yung 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? So, hindi ito literal patay mga kapatid. Ito yung patay dahil sa kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1. Dati kayo mga patay dahil sa kasalanan. So, yun ang sinasabi ng Bible. So, ang tinutukoy dito, spiritually, patay tayo nang dahil sa ating pagsasalansang o pagsuway dahil sa kasalanan. Ulitin ko, kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila, mga kapatid? So, aralin natin yan. Ano nga ba ang binabanggit sa aktual ng bautismo? So, tingnan natin mga kapatid. So, halimbawa ko na lang dito yung pangalan ko. Gagamit na lang ako dito ng isang pangalang blanco, mga kapatid, mga kaibigan, sa oras ng pagbabautismo. Gagamitin natin tong pangalan na to, mga kapatid, sa oras ng bautismo. Kahit pangalan ko na lang. So, paano yon? Paano nga ba magbautismo? Halimbawa, ako yung magbabautismo bilang isang pastor o bilang isang leader o ginagamit o sinalina ng kapangyarihan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng Diyos o magbautismo sa mga tao. Halimbawa, babautismuhan ko si Tokayo. Sabihin ko na ganito, Julius, ikaw Julius, ayon sa iyong patutuo at sa kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, sa pangalan ni Kristo, Jesus, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ilulubog kita bilang simbolo ng kamatayan ni Kristo sa krus na kasama ang iyong mga kasalanan na ipinapako dito at pagkalibing ng mga kasalanan. Ibinabangon kita patunay na muli kang mabubuhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos ayon sa pananampalataya. Amen. So yun kapatid ang ibig sabihin ng pagbabautismo kapag ikaw ay mag-actual bautism, mga kapatid, mga kaibigan. Inilulubog kita, mga kapatid, simbolo ng pagkapako ni Kristo sa krus kasama ang iyong kasalanan, at binabaon kita bilang iyong pagsunod sa iyong muling pagkabuhay, pagsunod ayon sa iyong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. So kaya nga sinabi ng 20 kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay? Bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? So sabi ng verse 32, pang-11. Sa verse 32, kung ang pakikipaglaban ko sa mga mababangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Pang-13, kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay, mga kapatid. So ano nga bang sinabi ng Panginoong Kristo? Ano nga ba talagang sinabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, patungkol sa muling pagkabuhay? Ano nga ba yung sinabi niya? Sabi niya sa John 11:25 to 26, ang sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Sabi sa 26, at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sabi ni Jesus, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kaya kapatid,
Tanong yan sa iyo ng Panginoon, naniniwala ka ba sa sinasabi ng Panginoong Sukristo sa iyo? Sabihin mo dyan sa katabi mo ngayon. Sabihin mo dyan sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa magulang, nanay, tatay mo, sa mga kaibigan o nasasakupan mo ngayon. Sabihin mo dyan, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng ating Panginoong Sukristo? Dito natin tatapusin mga kapatid. Kung naniniwala kayo mga kapatid na mayroong muling pagkabuhay ng mga patay, na mga sumasampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Sukristo. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 21, King James Version mga kapatid, ang sabi niya dito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, mga kaibigan, yun ang pinakamagandang sinabi ni Paul, mga kapatid, mga kaibigan. Para sa akin, ang buhay kay Kristo, mamatay ay malaking pakinabang. Kaya mga kapatid, sabi ng Mateo 16:24 to 26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang sino man mapahamak ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit nito. Ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kapatid, alam nyo ang sagot doon? Sabi ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at mamatay ay malaking pakinabang. Yun ang sagot doon mga kapatid, mga kaibigan. Yung 24 ng Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sa sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, paghihirap, pagtitiis, pagmamahal, pagtitiyaga, may pananampalataya, pag-asa. Mga kapatid, na may pagsama ng banal na Espiritu. Mga kapatid, na naniniwala siya na kahit anong hirap, kahit anong pagsubok ng panahon, ng sitwasyon, kakapit siya sa Panginoon dahil kung mamamatay man siya dito, kapatid, hawak-hawak niya yung pangako na muli siyang bubuhayin. At yung muling pagkabuhay na iyon, wala nang kamatayang mararanasan. Kaya yun lamang po mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoong Sukristo. Salamat sa Diyos, sa ating Ama, sa ating Panginoong Sukristo, at sa banal na Espiritu na patuloy na ipinagkakaloob niya sa atin at patuloy na sumasama sa atin mga kapatid, at sa habang panahon, sa mga ministeryo, sa bawat gawain, sa bawat pananalangin, sa bawat pakikipag-ugnayan. Mga kapatid, mga kaibigan, purihin po natin ang ating Panginoong Sukristo. Amen. God bless us all.